Anyway, mga bossing, ngayon naman po, ang ginagawa nila sa pang-apat na topic natin, ang ginagawa naman po, sinisira ang Quadcom, no? Kasi nakikita at napapansin ho nila, mga kababayan, na na yung Quadcom po ang pinapaniwalaan ng tao ngayon. Na eto nga daw pong, sa Senado, nakita nyo naman, tumambak ang mga DDS na mga senador, 'di ba? Wala silang makuhang suporta, Talagang ang tao, talagang nakaututok ho sa Quadcom. Gusto nilang sirain, mga kababayan. Inuuna po nila si Dan Fernandez at si Benny Abante, yung mga matatapang po na kongreso o kongresista natin, mga bossing. Paano po? O eto, maganda yung paliwanag dito, mga kababayan. Quadcom hearing. Kailangan kasi nila, bago ko tuloy kailangan ho kasi, mga kababayan, ma-discredit o mawalan ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa Quadcom. Kaya nila sinisira, mga kababayan. Kesyo, kaya si Dan Fernandez, inuudyokan ako na inuudyokan ako, sabihin, ito daw ang sabihin ko. Pero pinaliwanag po dito ni Congressman Dan Fernandez mismo kung paano yung pag-uusap nila. Noong October 22, nang ipatawag siya ni House Quadcom Co-Chair Congressman Dan Fernandez sa isang silid doon sa Batasan Pambansa. Sa harap umano ni House Quadcom Co-Chair Representative Benvenido Abante, pinakita sa kanya ni Fernandez ang supplemental affidavit ni dating Police Colonel Ruina Garma, partikular ang tungkol sa reward system. Ayan, madami naman din po nagsasabi at nakakaalam niya reward system na yan. Miski po si Bungo, mga kababayan, si Bungo, sinabi niya na at lumabas sa kanyang bibig na may reward system. Ito po, sasabihin niya, pakinggan niyo po kung paano niya sisirain at gustong sirain, yung mga kongresista, lalong-lalo na si Dan Fernandez. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. Baka naman tinatanong ka, alam mo kung ano ang reward system. Pero hindi ko na po kailangan ipaliwanag to, mga kababayan. Dahil pag umabot po tayo sa dulo, napunto po ni Dan Fernandez kung ano po yung pinag-usapan nilang dalawa. Confirm mo lang. Karen, at kung sino lang itong tao na ito, Mabilis namang pinabulaanan nila Fernandez at Abante na tinuruan nila si Grijaldo kung anong sasabihin sa naturang hearing. Ani Fernandez, pawang kasinungalingan ang sinabi ni Grijaldo. Wala umano silang pinapapirmahan sa kanya. Ganon din ang sinabi ni Abante. Makakasama natin si Representative Dan Fernandez, Chairperson ng House Committee on Public Order and Safety. Isa po sa co-chairman ng House Quadcom. Ayan, pakinggan ho natin, mga boss. Magandang gabi po sa inyo, Representative Fernandez. Jonathan Maestrado po ito, sir. Good evening, Jonathan, saka sa mga taga-subaybay sa iyo. Opo. Representative Fernandez, Sir Dan, kayo po ay special mention doon kanina sa Senado. Meron pong mga pahayag po itong si Police Colonel Hector Grijaldo. Isa po sa makikita natin kung nagsasabi talaga ng totoo yung police if kung a-attend siya doon sa Quadcom sa mga susunod na hearing. Or baka naman, naku, nagsinungaling kasi ako Hindi ako makakaharap kay Dan Fernandez. Na kayo daw po kumbaga ipinilit po ninyo siya na patotohanan yung naging mensahe po, pahayag po ni retired Police Colonel Ruina Garma na meron pong reward system sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayan. Well, nakakatawa nga si Colonel Grijaldo Kasi hindi naman siya importante sa Quadcom Kumbaga parang nagpapaka-importante siya ngayon. As a matter of fact, hindi ko naman siya tinatanong doon. Alam mo, istorya yan ganito, Jonathan. Si Colonel Ruina, sinabi niya na na makakatulong sa kanyang affidavit na sinabit sa amin, yung second affidavit, ay yung kanyang kaibigan na si Colonel Grijaldo kasi magka-classmate yan dalawa. Ayun po, mga kababayan, maliwanag po. Kumbaga, gusto nyong maniwala kayo at mas talagang mapatotohanan ko ito,
O yung kaibigan ko na si ano pangalan niya, si Grijaldo o kung ano man yung pangalan niya, tanungin niyo siya, alam niya yan. O gano'n. Eh, pinabulaanan naman daw po ni Grijaldo, eh. Siyempre siguro takot na din po yun mga bossing. 'Di ba? Takot na din ho yun mga kababayan. Oh, which is dito po sa panayam kay Dan Fernandez mga kababayan, inamin niya naman po na hindi namin ano, kumbaga tinanong namin siya, si Grijaldo o kung sino man yang kernel na yan. Tinanong namin siya, no? Hindi niya naman inamin about doon sa reward system, et cetera na yon. Kaya lang, mga bossing, ang tanong, bakit sinisira ang Quadcom? So ngayon, sinabi niya sa amin yun. At sabi namin, sige, patawag nga natin si Hector Grijaldo. At ang sabi ko nga, ando sana yung dalawang lawyer niya para at least mag-witness din sa pag-uusapan. O, tingin nyo, a-attend ho yun, mga kababayan? Kapag ipinatawag ho sa Congress, ako tingin ko, kapag hindi umattend, ay wala. Natakot na po, no? Kasi nagsinungaling na. Hindi ako makakaharap ng harapan dyan. Kasi katulad nung sa kanya, si Barayuga yung pinag-uusapan sa kanya, naka-standby siya doon if ever that he will be asked about the Barayuga case. Because siya yung chief of police. Nung tinransfer siya from Region 7, nung mamatay si Barayuga. Apo. Yun yung issue about him. At another issue na lumabas doon, yun na nga, nung nagsalita si Colonel Garma about him. That yan ang kaibigan ko na magsasalita tungkol sa mga sinabi ko. Kumbaga etong si Colonel, mga bossing, wala, no, hindi naman talagang importante doon sa Quadcom. Gusto lang na magkaroon ng pangalawang tao na magsasabi, etong sinasabi ni Garma, puros katotohanan. At sa katauhan niya nitong tao na ito, kumbaga, totoo ba yung sinabi niya o hindi? Oo, hindi lang sagot eh. O, ngayon, nagpapa-importante. No? Sinisira nila ngayon ang Quadcom. Pero po, malabo po eh. No? Sa haba-haba po ng pinagdaanan na nung Quad Committee, mga bossing, malabo na. Tapos makikita mo yung Senado, nagkakampi-kampihan sila doon. Tinatry nila na maisalba ang dating Pangulong Duterte. Kaya, ang isipan ng tao, nako, nakakatamad tong panoorin. Doon na lang tayo sa Quadcom. Ang tanong, si Duterte kaya ay mapapunta nila doon sa Quadcom? Yan ang katanungan. Yung mapapunta o yung pag-imbita, wala na hong question doon eh. 2 beses na ho nilang pinadala ng invitasyon eh. Pero yung kung pupunta, kung dala ang Yagballs papunta sa Quadcom, yun ang questionable po, mga kababayan. Kagaya na lang nila nila Bato de la Rosa. Di ho ba? Kagaya na lang ng mga ibang senador nila. Sinisira ang Quadcom. Sabi ni Ma'am Kawamura Dayanara, siyempre si Bato sa Senate at mas maraming naniniwala sa Quadcom compare sa Senado o sa Senate. Lang yun. And then, suddenly, yun na nga, nakita namin. Nagulat nga ako Sabi ko, ayos na. Maganda tong kanilang ginagawang pag-discredit sa Quadcom. And I think they are doing their best, no, para at least masira yung ating pong ginagawa sa Kongreso. Apo, Representative Fernandez, reaction po. Ang sabi po ni may nabanggit pong statement si Senador De La Rosa na ayaw daw po or ayaw nilang maging guest ng isang gag show pertaining to Quad. Ang tigas naman, ang kapal naman ng mukha mo, Bato De La Rosa. Gag show? Gusto mo ng gag show? Yung pideyalik mo. Gusto mo ng gag show? Yung pagpunta mo doon sa Davao para magkaroon ka ng hearing, para mapigilan yung paghuli kay Kibuloy. Yun ang gag show. Yun ang katawa-tawa. At mismong pagkatao mo, yan ang nakakatawa. Sa lahat po 24 senador, mga kababayan. Baka magalit si Robin Padilla pag sinabi ko ito. Sasabihin ni Robin Padilla, uy Mark, ako yung pinakawalang kwenta, ako yung pinakawalang utak. Bakit mo sasabihin si Bato? Baka magtampo ho, mga kababayan. Sige, parehas na kayo. No? Kayo yung pinakamahihina na senador diyan. Sa 24, kayo yung pinakamahihina.
Diyos ko Lord. Malapit na matapos, maputol, maubos yung inyong kapangyarihan. No? Diyan na lang kayo nakakapit eh. Oh, sa inyong kapangyarihan. 'Di ba? Sabi ni Born, wait, tuloy mo lang Mark, huwag tigilan. Mga DDS, bomb, wala na nga, tumigil na yung mga DDS eh.